Pagkahuman nga imong mahibaluan ang Ginoo. After knowing the Lord. Pagkahuman nga imong mahibaluan ang Ginoo, kuyaw, kundi ka magpadayon. Kaya di basta-basta ang pagalagad. Mabitaw ang itagantag knowledge. Kuyaw, kung wapod ang mahibalo sa Ginoo, tungod kay ang vengeance sa Diyos, moabot sa duha ka grupo o duha ka klaseng tao. Ang nahibalo, nga wa mo sunod, o ang wala mahibalo. So, tanawan ninyo mga igsoon, bisan padayay ang ignorance of God's Word is not an excuse later on. No? It's not an excuse later on. Giingon niya diri, ug sa pagpaabot sa iyang anak, gikan sa langit, ngayong gibanhaw, gikan sa mga patay, si Jesus nga mauang magalwas kanato, gikan sa kapungot nga umalabot. Naagyoy kapungot nga umalabot sa unsa diri sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 7 nga uban kanamo kamo nga ginasakit pagahatagan raon yan yagpahulay sa dihangang Ginoong Hesus sa kalayo nga magadilaab igapadayag nagikan sa langit kinuyugan sa iyang gamhanang mga manulunda. Verse 8, siya magapahamtang og panimalos diha kanila nga wala makaila sa Dios. Mao na unang grupo nga mahinukman. Wala makaila sa Dios ug kanila nga wala magmasinugtanon sa maayong balita may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Og mahiyaguman ra nila ang silot sa pagkalaglag nga walay katapusan ug ang pagkahininginlan gikan sa tubahan sa Ginoo gikan sa himaya sa iyang gahom. Ang ikaduhang grupo katong mahibalo apan wa motuman. Ang unang grupong pagapanimaslan sa silot ang wa mahibalo. Ignorance of God's Word is not an excuse for damnation. Ikaduha, ang nahibalo na pero wa gyud motuman. In back out, wa motuman. Delikado kayo. Pagkahuman nato matilawi ang mga kaayo sa Dios, ang iyang goodness, ang iyang tanan nga mga pahibalo sa tuwa. Pagkatapos igsuon gitawagtan niya sama gud sa mga Israelites. Di ba ang Israelites pinangga sa Ginoo? Ayaw magtulog paminawa ko ninyo karon kay importante ni. Sa diyang gikuha sila gikan sa Israel unsay gihimo? Pinangga sila sa Dios. Buwak gud ang Red Sea, pakaon sila gmana, tanan gibuhat. Pero tanawan ninyo igsoon, samtang sila nagalakaw sa wilderness, ang tanang nagmansinupakon, gilaglag tanan sa Dios. Usahay 20,000 ang mamatay. Tanawa tong nagingon ng kasulatan nga nagsimba sila Diyos-Diyosan. Pagkahuman, nanindog nanayaw o nag-commit o nagkalalayang sala. Gilaglag sila sa mga bitin. Pagkatapos, dunay pagsupak na pud nga buhaton, pares ng datan, Abiram ug Kora, may bukang yuta, gikaon na pud sila. Hantod ang Diyos nakapanadog, miingon siya. Kining kaliwatan na ingon siya, wagi mo sulod ninyo sa akong kapahulayan. Nanumpa na gud ang Ginoo, di mo kapusulod sa akong kapahulayan. Gawas lang kan Joshua ug kang Caleb. Ang ilang kaliwatan mao ray nakasulod dito sa Kanaan. Pero katong tanan nga nagmasinupakon, patay to tanan sa wilderness. Wagi nakalusot ato sa 3 million. Ang 10 tribes below 20, tanan igsoon above 20, tanan patay. Ang below 20 lang maoy nakasulod dito sa Kanaan. Ang Dios mahigugmaon siya. Pero sa diha nga mosunod ta sa iya, di nato kumidyahan ang Dios. Kinahanglan sa atong pagsunod, magsineryos ta kay serious siya. Mo bita nakabaton mo pastor nga serious. 22 anyos wa gyud mo talikod bisan sa minuto. Hallelujah. Dili komedya mga igsoon. Kay ngano man hibalo ko sa kamaturan. Natilawan na akong grasya sa Dios. Natilawan ko na ang iyang kaayo. Natilawan ko na ang iyang mga gahom. Natilawan na nako kung giyon sa inyo ko paghigugma. Natilawan na nako igsoon ang grasya dito sa krus sa Kalbaryo iyang gihatag para maluwas ko sa akong mga kasalanan. Mutalikod ko, mura ko ni kuwag maso gidukdok sa akong ulo. Tinuod ba? Tinuod. Tanaw na itong Hebrehanon Kapitulo 2, versikulo 1 ngadto sa 2. Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard,
lest at any time we should let them slip. For if the word spoken by angels were steadfast, and every transgression and disobedience received a just recompense of reward, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard Him? Busa gikinahanglan di ay na hinuon ta o himuon ta ang labi pa kamainitong pagtagad sa mga butang nga atong nadungog. Basin unya hinuon ipang-anod kita gikan niini. Kay kun malig-on man gani ang pulo nga gipahayag sa mga manulunda, ug nahiagom sa matarong balo sa tanang paglapas o pagsupak batok niini. Unsaon man nato sa pagpakaikyas kun dili kita manumbaling sa maong dakong kaluwasan? Kini sa sinugdan gipamulong sa Ginoo, ug unya gipanghimatuod kanato pinaagi kanila nga mga nakadungog. Mga igsoon, tanaw nato na ang gisulti diha. Panid-an nato, paminaw nato. Unsa tong gisulti niya sa verse 2? Subadap. Kay kun malig-on man gani ang pulo nga gipahayag sa mga manulunda, ug nahiagom sa matarong balos ang tanang paglapas o pagsupak batok niini. Sige. Unsaon man nato pagpakaikyas sa dakong kaluwasan, kini sa sinugdan gipamulong sa Ginoo, ug unya gipanghimatuod kanato pinaagi kanila nga mga nakadungog kaniya. Verse 1. Busa gikinahanglan di ay nga himuon ta ang labi pa kamainitong pagtagad sa mga butang nga atong nadungog. Basi unya hinuon ipang-anod kita gikan niini. Tagdon nato mga igsoon sa may niton nga paagi ang mga pulong atong nadungog, basig ipang-anod kita gikan niini. Kay mga manulunda man gani nga gitagagrasya sa Dios, sa dengihimo sila nakakita sila sa Ginoo, ang wa maminaw kadugayan mitalikod sa iya nakaagom sa matarong balos. Ingon si Pablo, unsa nato pagpakaikyas niining dakong kaluwasan, kung maoy atong buhaton sa gihapon, mahiyaguman natong pasabot ang maurag gyapon nga balos nga ilang nahiyaguman. Tanaw ninyo sa second epistle of John, 2 John chapter 1 verse 8. Look to yourselves that we lose not the things which we have wrought, but that we receive a full reward. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon, nga dili unta kamo kapildihan sa mga butang nga inyong gihaguan. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon, nga dili kamo kapildihan sa mga butang inyong gihaguan. Kung dili nga makadaog unta hinuon kamo hingpit nga ganti. Kung dili nga unta makadaog kamo sa hingpit nga ganti. Mao nang dili pwede diri ang patay-patay nga Kristiyano. Kinahanglan ang Kristiyano diri kanang nunod patay. Pero patay-patay di pwede. Kinahanglan nunod patay gyud. Kanang inig-decide nimo para mosunod sa Ginoo, mga igsoon, decide gyud ka kanang tinuod gyud nga pagtuo ba, di kay tuo-tuo lang. Pagtuo gyud. Ipangita ba gyud ninyong tinuod? Mao na ni. Kinahanglan gunitan nato nga di ta kapildihan sa mga butang atong gihaguan. Hago-hago kag usa ka tuig siyam ka bulan, pagkatapos kalit ka lang ianod gikan sa imong napaminawan. Oy, kung inana ang kahimtang nako, may pangwa nako makailas Ginoo. Kung kamoy gusto gitawag dinhi, tag 2 ka tuig, 3 ka tuig niya, pagkahuman makalaban tala mo kadugayan, kay ang inyong espiritu gigamit na sa dili maayo, may pangwa nako ninyo mailhi. Delikado kayo, ambot pasabot, mga igsoon. Kinahanglan ligunta sa pagbarog sa atong pagtuo. Ang inyong pagtuo gunitin ninyo, kaya ang inyong pagtuo mo na kasing-kasing sa inyong espirituhanong kinabuhi. Inig kaiguan na, igsoon, na, patay ka na sa imong spiritual nga life. Spiritual life nimo ang nabilin sa imo, physical life na lang. Nganong kinahanglan magmalig-unta sa atong pagtuo, diha sa tubangan sa Dios. Basahon nato ang Hebrews chapter 10, verses 38 to 39. Tanaw naton sa gisulti sa Hebrews chapter 10, 38 to 39. Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul.
Apan ang akong tao nga matarong magakinabuhi pinaagi sa pagtuo. O kung siya musibog man ugaling, Kung siya mo sibog manugaling, magkinabuhi ta pinagi sa unsa? pagtuo. Husgan ninyo, magkinabuhi ta pinagi sa unsa? Pagtuo. Pagtuo. Mo nang mamatayin yung pagtuo, wala may kinabuhi. Bantayan ninyo ang inyong pagtuo. Nagtuo ba mo igsoon nga kining paggalagari sa Dios? Amen. Bantayin ninyo na. Kay panaon mo sa yawa mo siya dili iya sa Dios na. Nagtuo ba mo ang inyong pastor dinihog? Amen. Bantay na. Inigpana sa yawa mo siya dinihog na. Dili dinihog na ingon ang yawa. Tanaw nagkanga-kanga siya pag prophecy. Oh, gipana ka na sa yawa na. Kanang mga pagtuuha, guniti. Kayang tao sa Dios ng matarong, mabuhi pinaagi sa pagtuo. Praise the Lord. Hallelujah. Nagtuba mo igsoon nga nagatabang sa atong ministry diri ang buhi nga Dios. Nagtuba mo nga ang Dios may nagatabang sa atong ministry. Kinahanglan igsoon, gunitan ninyo ang pagtuo ninyo. Ang tao sa Dios nga matarong mabuhi pinagi sa pagtuo, kung siya musibog manugaling, ang Dios way kalipay kaniya. Di gid malipay ang Ginoo nimo. Pero sa isulti sa 39, Apan dili kita uban sa mga nagapanibog o ginalaglag. dili ta uban sa mga nagapanibog og ginalaglag. Kung dili uban sa mga may pagtuo og nagapakaangkon sa ilang mga kalag. Ubanta sa may mga pagtuo o na nagpakaangkol sa kaluwasan sa ilang mga kalag. Ngano ang tod karon niya mo dinhi? Kaya na mo'y pagtuo. Wa pa mamatay inyong pagtuo. Pero basig nakiangan na inyong pagtuo. Ha? Buhi man pero wanit isa katiil. Yang kiang na siguro ka. Veterano ka na ba? Isoon sa gubat. O basig na kay panaron, bago lang ka naigo. Sakit, buhi pa ka, pero naagyapon ni tahop gyapon ng Indian pana sa yawa. Manay bantayanan, ang targeton sa yawa, inyong pagtuo. Ang pagtuo may atong bantayan. Ang Diyos wag yung kalipay sa musibog sa iyang pagtuo. Para sa kalaglagan. Ang pagsibog gani, kalaglagan na. Ang pagpadayon gani, kaluwasan na. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Abi ninyo igsoon nga nung kinahanglan may bawa nato ni. Kaya nga Antikristo gyang espiritu niya nas kalibutan karon. Samot pa sabot sa Antikristo. Ang Antikristo mao ang tao nga nahibalo kang Kristo. Nasinati kang Kristo, nabautismohan kang Kristo, nagalagad kang Kristo, o karon iyang gilimod si Kristo. O gibatukan ang mga pulong ni Kristo. Mauna igsoon ang Antikristo. Ang tao nga naibalo kang Ginoong Jesucristo, nabautismohan kang Ginoong Jesucristo, kanhinaminaw kang Ginoong Jesucristo, ug karon nihawa na sa kabubuton ni Ginoong Jesucristo. Mauna karon ang nagabatok sa iya ang tawagan na Antikristo. Ang anti batok kang Kristo. Manay meaning. Ang tinud nga but pa sa botana, batok ni Kristo. Karon ang tao natural di siya mo batok sa wa niya mahibaw. Kadaghanang panahon ang batukan nimo kanay imong nahibawan. Labi na igsoon ug mobalik ka na. Ha? So, kung batok ka na sa kabubuton sa Dios karon, example, yun sa niyo pagkahibalo sa kabubuton sa Dios, muhatag siya pagkalagad. Kining pagpangalagad nato sa Jesus Christ, kabubuton sa Ginoo ni. Mabitaw way makabangbangan ni. Hantud abli ang pultahan para sa Jesus Christ, wag gyud makapukan, wag gyud makasira aning pultahana. Magpabilin gyud ning abre hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Kinibang Espiritu sa Antikristo niya nas kalibutan karon? Naa na. Ang Antikristo igsoon, Hudyo na siya. Gikan sa Israel.
kabalog yun siya tanan sa istorya sa Ginoo. Pero karon gibaligtad niyang kinabuhi sa Ginoo o gibatukan niya mayo ang Ginoo. Kanang espirituha ni ana sa kalibutan karon. Tanaw natong 1 John chapter 2 verse 18. Unang Juan kapitulo 2 bersikulo 18 ngadto sa 19. Basahan ako sa English, sundan ninyo igsoon o ginani ang gisulti. Little children, it is the last time, and as ye have heard that Antichrist shall come, even now are there many Antichrists, whereby we know that it is the last time. Mga anak, kini karon mauna ang katapusang takna, Kini karon mao na ang katapusang takna, ug sumala sa inyo nang nadungog, nga moabot ang Antikristo. muabot ang Antikristo. Ang Antikristo muabot katong espiritu katong nagadalag yun, katong isa ka buok nga nagdalaan ng espirituha. Sige. Tuod man daghan karon ang mga Antikristo. Pagkatapos plural na po din isa, daghan karon ang mga Antikristo. Kay daghan ang masudlan aning espirituha, pero maurang espirituha. Okay. Nga na nagpanungha, busa kita sayod nga karon nga mauna gayud ang katapusang Usa, kita takna. sayod karon nga mao ni ang katapusang takna. Verse 19. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. Sila na mahawa gikan kanato, apan sila dili ato. Kay kung sila ato pa, managpabilin sila unta uban kanato. Apan na mahawa sila, aron makita nga silang tanan dili di ay ato. Dili di ay ato. Amen. Karon, makaangkon na bata niining pulunga pagkatapos makaingon ka nga iyag yun sa Ginoo. Kay base na po ubang mo angkunana. Kung ako mo angkon niining pulunga, tukma ba sa kinabuhi ning pagalagara? Amen. Amen. Tungod kay ngano, nalimang ka mga igsoon, Jesus Christ ang gitaas dinhi. Iyang pangalan gitaas, ang iyang kabubuton gisunod, ang iyang pulong gitudlo, ang iyang kinabuhi gikinabuhi. Pagkatapos talikdan nimo na. Dili ako imong gitalikdan, ang Ginoo may imong gitalikdan. Pagkatapos di lang ka mo talikod, ana! Batukan pa nimo. Ni talikod ka sa kinabuhing kanhi gisunod nimo. Pagkatapos igsoon gibatukan nimo, unsa ka? Mahimo ka Antikristo. Kung kanhi gibuhat nimo na, wala pa siguro. Dili pa siguro ka matawag Antikristo. Kay di pa man kinatibukan na imong nasayran, dili pa man kinabuhing kinatibukan sa Ginoo ang imong nahibaw-an. Tingali party pa lang. Pero karong naa nakas tinuod, naa na gyud ang kinabuhi sa Ginoo, nadayag na igsoon og Jesus Christ na gyud ang nadiha. Pagkatapos gihatag ang ministry sa ulahing mga adlaw, tapos batukan nimo, mo na kuyaw. Manang uban, wise kay sila. Nilaylo sila kay di pa nila makayang pagalagad, pero wadyod mo batok. Maayo kay makabalik pa mo sa pagalagad sa Ginoo. Pero kung muanti na ka, mubatok na ka, muanti na ka, mo na delikado kay kalaban na nimo ang Ginoo ni anang paagiha. So, bantayan nato na igsoon, o niya tanaw po nato ang 2 John chapter 1 verse 7. Kung sige nasulti sa 2 John chapter 1 verse 7, for many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. Tungog na ba mo ng pulong ato o kaana? Tuo ka ng Jesus Christ diha. Tuo ka ana nga nay mabalaan karon. Tuo ka ana nga nay mamatarong karon. Katungog na mo ana. Espiritu sa Antikristo na, dili mo tuo nga karon igsoon pwedeng ikinabuhi ang pulong sa Dios. Di siya mo tuo nga si Kristo, pwede nga mopuyo sa lawas sa tao. Antikristo. Mo na atong bantayan. Mo na mo supak bitaw. Mo bitaw nang duha-duha ka, panaon ka sa yawa. Pagkatapos magduha-duha ka, mo kag alagad ka nis Ginoo. Dili man ba, di man na dilihog. Pagkainana nang mimong pinulungan, sigurado na lang nga nakasulod sa imo, Antikristo na. Tagaan ka nagpagbatok sa hunahuna, sa kalag nimo. Mo na delikado diha. So, sigurado na lang mabiling ka sa Great Tribulation. Kisay mo hari sa Great Tribulation? Kisay mo hari sa Great Tribulation?
Antichrist. So, pagka ikaw igsoon, inanin na imong espiritu, gimarkahan na ka sa Antichrist nga mabilin ka. Doon ay mga naggawas din pero nagsulti sila o dili maayon ng pagalagara. Pagkatapos gitaga na ito sila chance nga mabalik din pero wa gyud nila i-avail ang chance para husayon nila igsoon. Murag final gyud nga drop sila sa atong fellowship. Doon ay pinadayag ang Dios sa kuha. Nga officially gyud, putol gyud sila sa pagalagad. Dili na nagikan sa kuha, gikan na sa Ginoo na. So, tuman gyud ang isulti sa Ginoo, ining pagalagara igsoon, inyo yung sabton pagayo, unsay atong higtan diri, hinigtan gyud sa langit. Sa gibadbaran din badbaran sa langit. Kay kabalo mo sa disiplina din sa pagalagad nato, nagasubay ta sa Word of God. Officially, sa tubangan sa langit, registered, putol. Pagkaputol ka, bisan nun sa pay mong buhaton din, magkisi-kisi ka nga murag, baki diha, wa nagig kay daganan ana. Official na gyud na igsoon. Bisan nasa pakamot to. Mo na delikado diha. Mo nang ning pagalagaran na batunan nato sa uling adlaw nga pinakakatapusang pagalagad. Gunitan gyud nato og maayo. Ayuhon gyud nato sa tubangan sa Dios. Nilipay ba kuani? On the other hand, igsoon dako kog kasubo. Di na ako ni gustong mahitabo. Pero we have already done the steps that have to be done according to the Lord Jesus Christ sa Matthew chapter 18. Pero wala paghapon. So ang Ginoo nagaingon nga isipan na siyang makasasala. Magkita mi karon sa mga tao. Stranger na sila sa kuha. Halos di na kumuila nila. Kaya ang ako na ilhan sa ila, ang ila ramang spiritual life. Karon wa na sila spiritual life, patay ang spiritual life, di nagyud ko makaila sa ila. Bisan magtagbo pa mi sa dalan, bali wala na sila sa kuha. Kaya ang buhi sila, physical na lang. Mo na delikado, atong sabton, tungod kay pagkahuman natong mahibaw-an ang Ginoo, naatay dakong obligasyon sa pagpadayon. Ingon ang kasulatan, to whom much is given, much is required. Kang kinsa daghan ang nahatag, daghan usab ang pagapangayoon. Sa ato daghang gihatag, ang tibok kinabuhi ni Jesus Christ, gihatag sa tuwa, ang pangayoon pod sa tuwa. Igsoon nga obligasyon, ang pangayoon pod nga accountability, tibuok pod nga kinabuhi ni Jesus Christ. Hallelujah. That's why I say, it is dangerous. It is dangerous to have knowledge of His goodness and then back out. It is dangerous to have knowledge of His goodness and then back out. Eternal destruction is the result. Huh? Delikado ba ka nang mahibaluta na natay kaalam may tungod sa pagkamayo sa Ginoo kay nangalagad na ta sa iyaha, tapos mo back out ka, pagkatapos mo batok pagyud ka, pagkahumanig soon ang resulta, eternal nga kapildihan sa imong kalag. Mo na delikado diha. Bantayan nato ang atong kalag, bantayan nato ang atong pagalagad. Nagayon ng Hebrews chapter 6:4-8. Basahon nato ang Hebrehanon kapitulo 6, 4 ngadto sa 8. Inani ang gisulti dinhi ni San Pablo. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again to repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame. For the earth which drinketh in the rain that cometh oft upon it, and bringeth forth herbs meet for them by whom it is dressed, receive blessing from God. But that which beareth thorns and briars is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. Kay bahin ni atong mga tao nga sa makausa na lamdagan na unta. Bahin sa mga taong sa makausa na lamdagan na unta, Nga nakatilaw na sa langit nung gasa. nakatilaw na sa langit ng gasa, Ug nakaambit na sa Espiritu Santo. nakaambit sa Espiritu Santo, Ug nakatagamtam na sa pagkamaayo sa pulong sa Dios. nakatagamtam na sa pagkamaayo sa pulong sa Dios. Ug sa mga gahom sa kapanahunan nga umalabot. Sa mga gahom sa kapanahunan nga umalabot, Ug unya man nagpanibog sila. unya man nagpanibog sila, Dili na gayud mahimo nga ang pagpabalik pa kanila sa paghinulsol. dili na gayud mahimo ang pagpabalik pa kanila sa paghinulsol.
Now, klarohon na ako ni, ang pagpanibog nga ginasulti dinhi, na may uban sa inyo nagasibog ginakuha ang panatog desisyon, kay wa man mo mubatok. Kini nagpanibog dinhi, nga imposible nang pabalikon sa paginulsol, mao ang nagsulti ug dautan, labi na sa buhat sa Espiritu Santo. That's right. Imposible na ginapabalikon. Sama sa akong isulti niya itong miyagi. Ang tanang sala mapasaylo. Pero ang sala sa Espiritu Santo, walay kapasayloan. Praise the Lord. So, careful gyud ta mga igsoon aning bahina. Og naibalo ko kamong mga may pagtuo, gigunitan ninyo na iyong napulong sa Dios, gihigugma gyud ninyo ang Ginoo. Pero alang niadto nga mga may pagduha-duha pa pagkatapos igsoon murag mudaugay ang yawa sa inyo ha, pagkatapos gamiton mo niya para mobatok. Kabalo man ang yawa sa sekreto sa langit. Nga kabalo siya kung mapabatok mo niya. Kabalo siya, ikaw selyado na para sa kalaglagan sa imong kalag. Natural, kauban ka na niya. Kaya ang yawa, di siya gustong maginusara sa impyerno. Gusto niya, daghan mo. Dayon. Kabalo ba mo na? Ang yawa, dili gustong usalang siya sa impyerno. Kutob sa mahimo laglagon niya. Mo nang sulti ni Emmanuel. So ku ang yawa sa tanan nga buot mo tug langit. Isagikan ko dito, niya kamo na puy madto dito, maninguha ko sa ng paagi nga kamong didto moadto laglagon ta mo. Unsang paagi sa paglaglag, kanang mabugnaw mo, kay di mo kakayag pledges, kanang mabugnaw mo kalayo ang katitipan. Pero mahal gyapon niyong pagalagad, wa mo batok. Dako pa kay mong highway pabalik dinhi. Pero kung talikod mo, nasudlan mo yawa, unya ni batok, ug bingon mo nga kini iya sa yawa, iyang po pa niyo maguba. Pertigsoon, delikado kaya na. Di nagid na mahimo pa sa kadaghanang panahon ang pagpabalik sa paginulsol. Sige pa dayon. Sanglit gituyuan man nila ang pagpalansang pag-usab sa anak sa Dios. Sanglit gituyuan man nila ang pagpalansang pag-usab sa anak sa Dios. Pagkatapos igsoon mo suroy ka sa tibok Davao, maunay mo sulti, you are crucifying the Son of God afresh and putting Him into an open shame. Lalimang kasaunan, testimony nimo, lami kayo. Jesus Christ, maunay tinuod nga pagalagad. Praise God, magpasakop mo tanan diha. Karon niglakaw na po ka sa Davao igsoon, imo na pong isulti, magamputa nga maguba ang Jesus Christ, wala nagi kay paingnan na. Blasphemer ang imong labasana. Guba ang imong testimony ana. Ayaw ninyo guba ang inyong testimony tungod lang kay nabugnaw mo. That's right. Adayon. Kay ang yuta nga nakasuyop na sa ulan, nga sa masubsob mga tagak niini, ug magapatubo sa mga tanom nga kapuslan sa mga tao alang kang kinsa giugmad kini. Ang maong yuta magadawat og panalangin gikan sa Dios. Apan kung kini mamunga man og mga sampinit ug mga kadyapa, kini walay bili ug hapit na matinunglo, ang katapusan niini mao ang pagkasunog. Nasayad ba mo sa verse 7 ug 8 amot pasabot ang yuta nga nakasuyop na sa ulan gikan sa Dios, kita na nakasuyop ta og kanang mga panalangin espirituhanon gikan sa pulong sa Dios. Nya namunga ta og gwapo, makadawat tag panalangin gikan sa Dios. Tanawan ninyo kamutanan diri na minaw sa kuha sa pagwali, gipugsan mo sa Word of God, tapos giulanan mo sa Word of God, giinitan mo sa Word of God, namunga mo gwapo kay inyong bunga man na may panalangin mo hangtod karon niya mo dinhi. Pero ugaling kung ikaw yuta pagkatapos nakasuyop gyapon ka sa Word of God. Pero imong bunga sampin ito kadyapa. Ano ninyo ang di ba ang tanan nakasuyop man sa tubig? Pero dili ba yata nang gaturok diya humay? Ang mga kadyapa diya sampin ito tunok kung sa buhaton. Limpisahon. Gipadako gyapon na sa ulan. Gipadako gyapon na sa init. Pero limpisahon na pagkatapos isugba sa kalayo. Manang magbantay tang atong bunga dili pagbatok. Atong bunga di pagduha-duha, ang atong bunga di pagsupak, kina atong bunga pagkamatarong sa tubangan sa Dios, pagsunod, pagkamatinumanon, pagtuo sa tubangan sa Ginoo, aron di mausik ang atong tanang ginabuhat. Eternal destruction is the result. Mao nang ingon si Paul diri, it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost
and have tasted of the good word of God and the powers of the world to come. If they shall fall away, to renew them again to repentance, seeing they crucified to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. Delikado kayo na. Mo nang makahadlok nga bahin sa atong pagalagad. Dili nila may hisgutan, pero gikinahanglan hisgutan. Para kamong mga anak sa Dios masayod sa kabahin sa Ginoo. Tinood, nahigugma siya, tanong Israelites. Di ba nahigugma siya sa mga Israelites? Ikuha niya tanan sila sa Red Sea. Pinagi siyang kusgan ug gamahan ang kamot. Walay bawat si Pero. Gipaagi sila Red Sea. Wa gyud nahimo ang mga sundalo ni Pero. Nalunod pa sila tanan. Gipakaon sila mana. Pero pag abot na sa mga kasuguan, igsoon, ang expectation sa Dios, mutuman sila. Tanang wa mutuman. Giluwas niya pareho, gilaglag yapon niya. Mao gyapon sa tuong pagalagad karon. Nahigugman Dios nato, nagpakamatay sa krus sa Kalbaryo. Pagkatapos giyatay niya yung kinabuhi sa tuwa. Pagkahuman, gihatagan niya tatanan sa mga pulong sa Dios. Gitagaan mo pastor, gitagaan mo pagalagad, gitagaan mo mga pagalagad gikan sa yaha. Ha? Mo na inyong pastor diri, mura nag-preaching machine nigso nigtingog diri, walay undang bisag pila ka oras para lang sabwagan mong ulan sa pulong sa Dios. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Wajoy undang na. Kaayo sa Ginoo na. Pero dili nato balusan og kadautan ang iyang kaayo. Gunitan nato magmaayo pud sa iyaha, musunod ta. Tapos ang pinakasiguro, lami kay manaad ka moingon ka, Ginoo, ang ako kasing-kasing fix na. Walay hangyo ang yawa. Makahangyo pa bang yawa ninyo? Moingon ang yawa, mag-hard bargaining ko ani, basig mabargay pa na ko ni hala. Pagkatapos igsoon murag madalahay ka. Oo na nga, kinalain nun yung yawa nga. Wa na'y tawad ni. Fix na ang akong kasing-kasing. Oo na, lamiri ha. Okay. Atong basahon usabang Hebrehanon, Kapitulo 10, 26, ngadto sa 31. For, if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins, but a certain fearful looking for judgment, of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries. He that despised Moses' law died without mercy under 2 or 3 witnesses. Of how much sorer punishment suppose ye shall he be thought worthy, who had trodden under foot the Son of God, and had counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified, an unholy thing, and hath done despite unto the Holy Spirit of grace? For we know him that hath said, Vengeance belongeth unto me, I will recompense, saith the Lord. And again, the Lord shall judge his people. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Kay kung kita magapadayon sa tinuyo nga pagpakasala, Kay kung kita magpadayon sa tinuyo nga pagpakasala, tapos nato madawat ang kahibalo sa kamatuoran, tapos nato madawat ang kaibalo sa kamaturan, wala na'y nahabilin pang halad nga inihaw tungod wala sa sala. na'y nahabilin pang halad inihaw tungod sa sala, kay kausara gihalad si Jesus Christ. Wa na'y magpalansang para sa imuha. Unsa na lay ginapaabot nimo, kay wa na'y magpalansang nimo, kaduhanan nimo siya gipakaulawan, kaduhanan nimo siya gitamakan, kaduhanan nimo siya gilibod. Igsoon unsa ang nagapaabot sa imo, kay wa na may halad para sa imong gibuhat karon. Unsa ang nagahulat sa imo ha? Ang 27 nagaingon. Kundili ang usa na lamang ka makalilisang nga pagpaabot og hukom. Kung dili ang usa na lamang ka makalilisang nga pagpaabot sa hukom, mao nang kaganiyang buntag pagkita nako, pagsulti sa Dios ako through vision, putol na. Mga igsoon, di na gyud masumpay bisan sa. Ako gitingwa pa na akong sumpay, di na gyud masumpay. Pagkaputol, gikuha pa na ako, ginasumpay na ako, pero ang gitindugan, pwede na yun, murag toothpick na lang kadako. Di na gyud masumpay bisan sa. Ayun yung taong pastor, iksong ipatindog pa, ginasumpay pa gyud bisan sa, di na gyud masumpay. Inigbuhi, tumbag gyud. Putol gyud. Saan taman? Kini nga klase nagapaabot na lang sa usa ka makalilisang nga paghukom. Og sana usbatan 27. Kundili ang usa na lamang ka makalilisang nga paghukom,
ug kabangis sa kalayo nga magaut-ut sa mga kaaway. og kabangis sa kalayo nga magaut-ut sa mga kaaway. 28. Ang tao nga makalapa sa kasuguan ni Moses, pagapat yun sa walay kukaluoy, pinasikad sa pangpahimatuod sa duha o tulo ka mga saksi. Ang nagatamay o nakasala batok sa balaod ni Moses, pagapat yun sa walay kaluoy, duha tulo ka mga saksi. Sa Karon sa inyong atong panahon, sa mga nagabatok sa pagalagad, nagasultig dautan ani niya gikan sila ani. Sa ulahi, dili lang duha o tulo ka saksi ako nadungog may tungodan eh. Ang Ginoo nakasaksi usab nakadungog. Bisan wa pa ko kadungog soon, ang Ginoo nakadungog siya. So mga kaigsunan, this is a solemn warning for everyone that follows Jesus Christ. Ang tinuod nga Jesus Christ, niyara ay ang mga pulong inatun-an nato ning mga panahon na karon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. 29. sa inyong panghunahuna, Sa inyong panghunahuna, unsa kalabi pa ka mabugat gayud sa silot, unsa pa kalabi pa ka mabugat gayod sa silot, nga mahiaguman sa tao nga magayatak sa anak sa Dios. nga mahiaguman sa usa ka taong magayatak sa anak sa Dios, Ug magapakawalay bili sa dugo sa pakigsaad. unya magapakawalay bili sa dugo sa pakigsaad sa diyang gibautismohan ka in Jesus name for the remission of your sins. Lalimang ka, dugo niya dito gi-apply sa bautismo sa ngalan. Pagkatapos imula pakaulawan, himo na po siyang gitamakan. Unsa pa ka mabugat sa silot nga mahiyaguman sa usa ka tao nga magayatak sa anak sa Dios ug iyang giisip ng dugo sa pakigsaad Nga pinaagi ni ini gibalaan siya, nga pinagi niini gibalaan siya ug magapanamastamas sa espiritu sa grasya, ug magapanamastamas sa espiritu sa grasya. Delikado kayo. kay kita nakaila kinsa kadto siya nga nagaingon, ako ang panimalus, ako mao ang magabayad. Ug usab ang Ginoo magahukom sa iyang katawhan. Kinsay magahukom sa iyang katawhan? Ingon siya magabalos, siya magabayad. Mao'y butang nga makalilisang ang pagkahulog ngadto sa mga kamot sa Dios nga buhi. Maoy makalilisa nga butang ang pagkahulog ngadto sa kamot sa Dios nga buhi. Dili ako nga pulong ni Igsoon, pulong ni sa atong Ginoo. Gipakasama ang atong pagalagad karon sama sa mga manulundang gipanawag sa Dios ug gihimo niya. Pakatapos ang uban sa ila mirebildi sa iyang kabubuton, nahiyaguman nila matarong silot ug karon giandam sila para sa adlaw sa paghukom. Kita mangyapon, maugyapon, may lawas lang tantanan. Kitang tanan mga espiritong gitawag, pero may lawas lang. Pagkatapos nakigsulti ang Diyos sa inyong espiritu, pinagyusab sa indakong espiritu, nga walay lain kundi ang iyang mga pulong. Kinala inyong espiritu, magpasakop ni ining dakong espiritu, nga walay lain kundi ang Word of God, aron ang inyong espiritu makabalik sa iyaha, ug mahiusa mo kay siya ang nagbuhat sa inyong espiritu. Para kuno galing, doon na may espiritu, nga mo batok, katong gisakyan na sa yawa, nga may batok sa langit, ni anhi pagkatapos gisakyan ng espiritu, gipabatok ka, kung sa ipagbatok sa langit, maugyapoy gibuhat niya diri, ang balos sa itong espiritu ha, maugyapoy balos ni espiritu niyan limbungan. O karon giandam sila sa dako kaayong paghukom nga umabot. Wa na ipaglawom sa rapture. Mo na delikado di, gilakaw-lakaw ka diri sa kalibutan, wa di kay paglawom sa rapture. Di ba sakit na pamalandungon? Simba na kutob sa mahimo nimo. Ganira na tanang simbahan madomingo. Mura na lang kag kahon nga nagalakaw, wa na kay paglawom bisan sa nimo. Alimang ka, musimba ka sa Katoliko, musimba ka Baptist, musimba ka PGF, musimba ka Word for the World, musimba ka dito Mormon, bisa na sa ganira na nan. Pero silyado na ka, nagapaabot ka na lang. Ang kandelero nimo sa langit, gihuyop na. Kabalo ba mo, ang tanan yung pagalagad, doon ay kandelero sa langit. Doon na mo'y candlestick sa langit, samtang imong spiritual life diri buhi pa, ay mong pagtuod diri buhi pa, ang imong kandelero igsoon, nagabarog pa, napay siga. Sa dihang mamatay na imong spiritual life, palungo na imong kandila, ambot pasabot, bakanti na ka dinhi. Kahon ka na lang, ay mong lawas, kahon na lang na, wana espiritu na. Mga delikadong paabuton sa katao ng mga lagad sa Diyos, pero sa kabaluan ng mga butanga. Mga nang kinahanglan sa atong pagpangalagad,
dili lang usa ka side sa Dios may atong mahibaw-an. Kinamahibawaan nato ang tanang side sa atong buhi nga Dios sa pagsunod sa iya nga dunay kahadlok sa iyang tubangan. People who have once known God and are cut off will be known by their company and their manner of speech. Kano sa ko nakaibalo? Kano sa ka makaibalo? Nga usa ka tao nga kanhi nga alagad sa Dios pagkatapos nga putol sa iyang pagalagad. May bawan ninyo sila iso sa dapit nga ilang pagadtuan sa mga kumpanya nga ilang sa mga kaubanan nila ug sa ilang mga pinulungan. Nahitabo ba ni sa una? Nahitabo. Basahon nato ang kasulatan sa 2 Peter chapter 2 verse 7 to 19. Unsang gisulti sa 2 Peter chapter 2 7 to 19, akong basahon unahon nako sa English pagkatapos sa Bisaya atong paminaw niya. 2 Peter chapter 2 verse 7 to 19. Ang ginasulti diri mayoni, and delivered just Lot, vexed with the filthy conversation of the wicked. For that righteous man dwelling among them, in seeing and hearing, vexed his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. Inigbasa na ako sa ka verse, isunod ang imuha. 7. Og kun iyang giluwas ang mataro nga si Lot, og naguol sa ilabihan tungod sa maulagon nga pagpatuyang sa mga taong dautan. Giluwas niya ang mataro nga si Lot, nga naguol sa maulagon nga pagpatuyang sa mga taong dautan. Conversation here talks about character. Not only character, but everything. You speak, your speech, your action, your everything. Naguol si Lot, magtanaw lang sa ilahang mga lihok, sa ilang mga sinultian, sa ilang mga aksyon o reaksyon. Nasa taliwala ining mga tawhana. Okay. Kaya ang mga nakita og nadungog sa maong mataro nga tao, samtang nagpulsya uban kanila. Kaya nakita, paminaw ninyo kaya nakita og nadungog sa maong mga taro nga tao, samtang nagpuyo siya sa taliwala nila, sa adlaw-adlaw nagapasakit sa iyang matarong nga kalag. Sa adlaw-adlaw makapasakit sa iyang matarong nga kalag. Ang iyang makita og madungog. Sige. Tungod sa ilang mga malinapasong binuhatan. Tungod sa ilang malinapasong binuhatan. Nan ang Ginoo mahibalo sa pagluwas sa mga taong Dios noon gikan sa mga pagtintal. Kamong mga matarong sama ni Lot, nagpuyo mo sa taliwala sa mga taong naputol na sa Dios. O gunya ingnani ang ilang binuhatan ay magkabalaka kay sama kang Lot, luwason mo sa Ginoo gikan sa ilang malipat-lipatong ug malipason nga binuhatan. Ug sa pagbantay nga ang mga dili matarong magapabilin ubos sa silot hangtod sa adlaw sa paghukom. Sa pagbantay nga di matarong magapabilin sa silot hangtod sa adlaw sa paghukom. Okay, sunod. Og labi na gayud nga sila nga na nagpahiuyon sa makapahugong pangibog sa unod, og dili mutagad sa langit nung gamhanan. But chiefly them that walk after the flesh in the lust of uncleanness and despise government. Unsa tong despise government? Mga taong dili mutagad sa langit nung gamhanan. Kagamhanan. Mga tao nga dili mutagad sa langit nung kagamhanan. Samtang ang mga manulunda, bisan patuod labi pa silang kusgan o gamhanan, dili manggani mo pasipala sa paghukom, batok kanila sa tubangan sa Ginoo. Apan kini silang mga tawhana, sama sa walay kabuot, nga mga mananap, nga nang himugso sa lunlun lamang kinaiya, aron pagadakpon o pagapatyon, nga nagapasipala sa mga butang wala nila mahibalui. Nagapasipala sa mga butang wa nila mahibawi. Gipasama sila sa Dios sa mga mananap nga way kabuot. Yung ipatambok pagkatapos patyon lang. Dakpo niya patyon. Tanaw ang description diri ni San Pedro. Sa kining mga tawhana, murag mga mananap nga way kabuot, murag ipatambok pagkauman patyon kay na nagpasipala sa mga butang wa nila hisabti. Loy no? Unang iyampo ninyo ang mga katawhan nga nakailan yung pagalagara pero ang ilang motibo kasina, pagkatapos igsoon pandaot o uban pang mga motibo. Iyan po ninyo nga tagaan pa sila grasya sa Dios. Nagrasyahan sa Ginoo moingon, Ginoo in taon tagay pa sila grasya nga malamdagan ang ilang panghunahuna. Verse 13.
nga magaantos sa kadaot nga balo sa ilang pangpangdaot. Alang kanila ang pagkalipay mao ang paghudyaka sa maadlaw. Sila mga Alang nila ang kalipay maong paghudyaka sa maadlaw. Unsa gani nang hudyaka? Kalipay mo. Nabang sarcastic kanunay na. Kanang sa himuon kang sumsuman. Hudyaka no. Mo na ilang kalipay sa mga adlaw. Mo ni mga igsoon ang kinaiyahan sa mga taong naputol na gikan sa Ginoo. Ingani si Lot nasa taliwala aning klase ng mga tawhana ang iyang kalag nga matarong nasakit sa iyang nakitag na dungog matag adlaw. Kamong mga matarong nagpataliwala sa mga dawtang tao, pagantos-santos lang mo kay dunay panalipod ang Dios sa inyo ha. Luwason mo gikan niya ng inyong mga sitwasyon. Padayon. Sila mga buling ug mga hugaw nga nagpanghudyaka sa ilang pagpatuyang samtang anaa sila. Sila mga buling ug mga hugaw nga naghudyaka sa ilang pagpatuyang samtang anaa sila managkumbira uban kaninyo. samtang sila managkumbira uban kaninyo, managlingkod ka uban sa inyo ha. Okay. 14. Sila may mga mata nga puno sa panapaw ug dili matagbaw sa sala. May mga matang puno sa panapaw. Di matagbaw sa sala. Inigtan-awa na. Mura nagwakwak nga ang mata igsoon, magtuyok-tuyok na. Makakitag babae, hunahuna Queensland yon. May asawa na, mangulitaw paglain. Di makahulong sa sala. 14. Ilang ginahaylo ang mga maduha-duhaon. Usbang 14. Sila may mga mata nga puno sa panapaw ug dili matagbaw sa sala. Okay. Di Ilang- matagbaw sa sala. Okay? Unsa pa ilang ginabuhat? Ilang ginahaylo ang maduha-duhaon nga mga tao. Ilang ginahaylo ang mga maduha-duhaon nga mga tao. Kanang di palig-on ba? Sige. Sila adunay mga kasing-kasing nga batid sa kadalo. May Kaliwatan mga sila nga kasing-kasing tinunglo. nga batid sa kadalo. Sa English pa, an heart they have exercised with covetous practices. Cursed children. Unsa nang curse diha? Kaliwatan sila nga tinunglo. Kaliwatan nga tinunglo. Kining kinaiyahana makit-an ba ninyo sa kalibutan karon? Mga igsoon pagbantay mo aning mga kinaiyahana. Pagkanaa mo sa taliwala aning klase ng mga tao, pagampo mo daan ug moingon mo, Lord, special protection sa kuwa sama kang Pastor Kibuloy. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Maghisgot na gani ang kining klase ng mga tao nga magsugod nagkasakit ang inyong kalag, katong kalag nga masakit didto mao to ang Espiritu Santo. Para di kanunay masakit ang Espiritu Santo nga nasa sulod sa mga matarong, likay, awa. Kay kung pasagdan nimo na, magsikag paminaw, pagkatapos igsoon, kanunay masakit ang Espiritu Santo, o wa nimo gilikay ang imong kaugalingon, kadug ang Espiritu Santo mohawa po sa imo. Og lain ang Espiritu ang musulod sa imong kadugayan. So sa di mabati pa ninyo igsoon nga matarong pa inyong kalag, ang Espiritu Santo nagpuyo pa diya sa sulod, katong masakit dili man kamo to, ang Espiritu Santo. Tanawan ninyo igsoon, pagka wala ang Espiritu Santo diya, maminaw mo na, makauyon na mo, di na mo masakit. Kung samtang Espiritu Santo na pa diha, di mo makantos maminaw anang mapulungan. Mahawa jud mo. Ilikay ninyo ang balay sa Dios nga walay lang kung dili kamo. Ilikay ninyo ang Espiritu Santo, di kanunay mag-grieve. Pagka nagisgot na ginana, ilikay dayon, diretso. Hawa. Titus chapter 1, 15 to 16. Unto the pure, all things are pure. But unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure. But even their mind and conscience is defiled. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Alang sa mga maputli, ang tanang butang maputli. Alang sa maputli,
ang tanang butang maputli. Apan alang sa mga mahugaw ug dili matinuohon, walay bisan unsang butang nga maputli. Alang sa mahugaw di matinuhon, wa joy butang maputli. Hinunua ang ilang mga hunahuna ug kaisipan mao ang mahugaw. Oh. Kaisipan nga maoy mahugaw, no? Alang sa putli ang tanang butang putli. Kamo bitaw nga niyan ang makita niyo diri espirituhanon man tanan. Unsay makita niyo sa kuha? Espirituhanon. Pero tanang mga mahugaw man ang makita dahil nila ison. Asa magibutang tights diha? Ha? Pagsusi pa ang nahatag niya sa 5 ka bulan, 100 pesos. Nya nang utanag asa yan tights. Wag yun, Kuya Pig yun. Nakita niya ison ang property. Wa niya makita ang spiritual nga kinabuhi din So may nakita niyo skuha. Pagkadagang nagtestimo din, nakitaan ko nila nga nagtindog sa akong luyod, dakong tao, pagkatapos mga igsoon puti, pagkatapos mo'y nagtudlo sa kuha sa akong isulti, dalago ng Diyos, pagkadagang nagtanaw din, pagkatapos nakita nilang manulunda sa Diyos, nakigubahan sa kuha, di ba? Testimony ninyo na, di ba? Daghan kayo mo nakita, dalago ng Diyos din, ng mga katingalahan buhat sa Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Woo! Daghan kayo nakita din yung mga ilhanan nga kining inyong mag-uuli din dinihog. Daghan kayo nakita manulunda naglingkod din nakiguban sa tuwa. Pero na nagampu diri nakita niya yawa na ganas kuha. Isa lang siya kabuok. Pagwali na ako diri ang nakitaan sa kuwang naong ang naong sa Ginoo. Kung ba musulod rin, ilang makitan sa kuha. Uy, murag si Rock Hudson. Pagkapugis, pastor. Wa na ba mo'y laing nakita kay sa pagkapugis sa inyong pastor? Lain ang iyang nakita, no? Lain ang nakita. Kaya mo, ang tuyang unahuna. Kung unsa inyo nahunas kuha mga igsoon, dili na ako, kamuna. Ang Dios manalangin sa inyo, ha? Praise the Lord. Hallelujah. Unsa man inyo nakita karon sa pagalagad, alang sa putli, ang tanang butang putli. Alang sa mahugaw, ang tanang butang hugaw. Alang sa mga mahugaw, nisulod sa office, nakita lang niya diha, nga naglingkod ko, kauban sa akong sekretary, lain na yung unahuna. Pero alang ninyo, mga anak sa Ginoo, hangtod karon igsoon, nakita ninyo ang pagkamatinuuron sa atong pagpangalagad. Dalaygon ba ang Ginoo sa way katapusan? So, bantayan nato nga atong kaugalingon nga dita kapildihan sa mga butang atong gihaguan. Hapit na matapos. Doon na nalay pila ka minuto. Inyong pakamahalon ang inyong kaluwasan. Don't let anybody take away your crown of eternal life. Titus chapter 3 verse 3 to 7. O ang 1 Peter 1, 3 to 9. Titus 3, 3 to 7, ang sa gisulti. Kay dihay panahon kani adto nga kita usab dili managpakasabot, mga masukihon, gipahisalaag, inulipon sa nagkalainlaing mga pangibog, ug mahilayong katagbawan. Kita na naggawi sa pagkamadinauton ug pagkamasinahon. Kita gipanagdumtan sa mga tao ug kita na nagdumtanay ang usa sa usa. Apan sa gikapadayag na ang pagkamapuanguron sa Dios nga atong manluluwas ug ang iyang gugma alang sa mga tao. Kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong, kundi tungod sa iyang kaluoy, pinaagi sa paghugas, sa pagkatao, pag-usab ug sa pagbag-o diha sa Espiritu Santo. Unsay gisulti sa 1 Peter 1, 3 to 9?
chapter 1, verse 3 to 9, daligon ng Diyos ug gamahan sa atong Ginoong Kristo tungod sa iyang dakong kaloy, kita yang gianak pag-usab ngadto sa kabuyong paglawom pinagi sa pagkabanhaw ni Kristo gikan sa mga patayog ngadto sa panulundon nga dili madunot, dili mabuling, dili malaos, ginatipigan dito sa langit alang kaninyo nga mga ginabantayan sa gahom sa Dios pinagi sa pagtuwa lang sa kaluwasan nga andam na aron igapadayag unya sa kaulahiyang panahon. Kini igakalipay ninyong dako bisan tuod nga karon ay inyong pagantuson sa makadiyot ang nagkalain-laing mga pagsulay aron lang pagkatinuod sa inyong pagtuo nga labi pang bililhon kay sa bulawan nga ginasulayan pinay kalayo bisan tuod kini madugtara musangpot ngadto sa pagdalayg paghimaya sa pagpasidungog kaninyo inigpadayag na unya kang Kristo. Bisan tuod wala kamo makakita kaniya, kamo nagahigugma kaniya, og bisan pa nga karon dili kamo makakita kaniya, kamo nagasalig kaniya, og nagakalipay sa labihan gayod ni anang dili ikaasoy kalipay og puno sa himaya. Ingon nga sangputanan sa inyong pagsalig, kamo managpakabaton sa kaluwasan sa inyong mga kalag. Praise God. Walay tugutan ninyo nga sa kaluwasan gidawat ninyo adunay magpasipala ug adunay mo ilog mga igsoon. Gunitin ninyo pagayo samang gigunitan niyo sa corona kay hinatag sa Dios na. Don't be afraid to suffer for your faith in the Lord. Ay mo kadlok sa pagantos tungod sa iyong pagtuo sa Ginoo. Kay magantos gyud mo kay Espiritu Santo nasa inyo ha. Kanunay siyang mag-uul, kanunay siyang ma-grieve. Unsay sulti sa 1 Peter chapter 4 13 to 19. Ang 1 Peter chapter 4 13 to 19 nagsulti. Magkalipay hinuon kamo sumala sa inyong pagpakambit sa mga kasakit ni Kristo aron kamo magakalipay usab ug magmasadyaon inigpadayag na unya sa iyang himaya. Kung kamo panamastamasan tungod sa ngalan ni Kristo, bolahan kamo kay ang Espiritu sa himaya ug sa Dios anha kaninyo. Hinuon ayaw tuguti nga duna kaninyo ipantuson ingon nga mamumuno o kawatan o mamumuhat og dautan o nahibatunan sa mga butang sa ubang mga tao. Kana manghilabtanon sa mga butang sa ubang tao. Apan kung aduna may paantuson nan at tungod sa iyang pagkakristohanon nan dili niya kinipag ikaulaw hinunwa kinahanglan magahimaya siya sa Dios tungod sa maong ngalan kay panahon na nga pasag pagasugdan ang pagtuman sa hukom diya sa balay sa Dios ug kung kini magasugod man kanato unsa man kahay dangatan sa mga tao nga wala magtuman sa mga balita sa Dios ug kunang matarong lisod man ganing maluwas unsa man kahaon ni dangatan sa mga dili Dios nun ug makasasala. Busa sila nga nagaanto sumala sa pagbuot sa Dios, kinahanglan magabuhat og maayo ug magapiyal sa ilang mga kalag ngadto sa usa ka magbubuhat nga kasaligan. Amen. Praise the Lord. Ang tanawan ninyo ang pagkukumagasugod sa balay sa Dios. Kung sa atong mga matarong lisod pamangganing maluwas, asa pangita ang mga dili Dios nun ug mga makasasala. So, sa isulti niya diya, ayaw mo kadlok kung maantos mo tungod sa inyong pagtuo. Inigantos ninyo tungod sa inyong pagtuo kang Ginoong Hesus. Pagkalipay, pagmaya ka mo, kaya ang Espiritu Santo sa Dios, anha sa ibabaw sa inyo ha. Kaya nakigambit mo sa iyang mga pagantos. Rejoice when you suffer for Christ because of the ungodly. Tungod sa mga dili Diyos nun, mo suffer mo. Inyong gunitan pagayo ang profesyon sa inyong mga pagtuo. Ayaw gyud ninyo buhi mga igsoon bisan nun sa pay mahitabo nagaingon ang Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 22 ngadto sa 25 ingunan niyang gisulti dinhi nagaingon ang pulong sa Dios busa manuol kita sa Dios uban ang matinuoron nga kasing-kasing nga sa hingpit pinasaligan sa pagtuo sa nasabligan ang atong mga kasing-kasing ato sa pagkahinlugigan sa dautan nga kaisipan ug ang atong mga lawas na digo sa malinis nga tubig sa walay pagukunukon pangusganta pagkupot ang paglaom sa atong tinuuhan kay kasaligan siya nga misaad kanato ug mamalandong kita alang sa pagdinasigay sa usag-usag ngadto sa paghigugma ug sa mga maayong binuhatan ug sa dili pagbiya sa atong panagtigom ingon sa ginabuhat sa pipila hinunua sa pagdasig sa usag-usa ug ilabi na gayud nga makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagkahiduol na. Pagkauman ninyong may bawaan ng Ginoo unsa inyong buhaton gunitan panguptan ang inyong pagtuayaw ninyong buhii para di mo kapildihan sa mga butang inyong gihaguan kay delikado igsoon pagkauman na ibawa nato kamaturan mabuhian nato ang nagahulat nato hukom sa silot labi na kun masudlan patagyawa mubatok pagyud ta musulti pagyud dautan sa pagpangalagad nga mahimutang antikristo mo na pinaka makaluluoy nga kahimtang sa usa ka tawo.
Ilugon man niya na imong gihaguan karon nga mao ang imong kaluwasan. Unsa imong buhaton? Isulob dayon kalasas pagtuo, isulob dayon ng breastplate dinhi, isulob dayon ng sinturon sa kamaturan, isulob dayon ng helmet, kuha dayon ng imong espada, isulob ang imong sapin sa pangandam sa maayong balita, ug mo'y kasayawa, dali. Away man kay imong tuyo, dali. Inigtigbas niya, sagni sa imong pagtuo. Ayaw ipapatay ang imong pagtuo. Ayaw ipatara imong kinabuhi. Ambot pasabot, panalipdi ang imong pagtuo. Dili na lang ako'y manalipod ni Moron. Hasta ikaw, kabalo ng manalipod sa imong kaugalingon. Kay ngano, spiritual nimong kinabuhi na, dili ka kinahanglan mapildihan na. Tindugig son, hantod sa pagbalik sa Ginoo. Talay ko ng Diyos. Wa na magpaalig-alig nga yawa sa imong di madugay. Di more nga daghang kang mapatay nga yawa, di more nga daghang kang matigbasan nga katarungan sa yawa, napasakop nimo na ilalum sa yaha, di more nga Dios manalangin sa imo. Di more kada gabi wa pa katugpa ang imong ulo sa unlan, na kanay pinadaya gikan sa yaha. Woo! Hallelujah! After knowing the Lord, you must have to put on the whole armor of the Spirit. Shield of faith, the sword of the Spirit, which is the Word of God, your feet shod with the preparation of the gospel of peace, your breastplate of righteousness, your loins girded about with truth, and your helmet of salvation. Walay maigo sa ulo, walay maigo sa dugan, walay maigo sa siya, walay maigo sa tiil, igsoon walay maigo diri, kay na may sagang. Kaya di po ka mo atras, di ka mo talikod, kay maigo imong likod. At tubang lang kanunay niya atraka. Ana ang pagawalagad ng Kristohan. Mao nang suku kayo ang yawa sa kuha. Kay inana ako makigasdang niya. Karong gitudluan ta mo igsoon sa pagpakigasdang niya, masuko na pud sa ninyo. May pang makigaway gid mong mayo. Adlok pa mo sa yawa. Ay mo kadlok. Na may protection sa Dios. Samtang nakigasdang mo, di mo maunsa. Hallelujah. Ang motalikod, mao remigo. Pero samtang nagatubang mo, besan pagtanang yawa sa kalibutan, sa impyerno, munaog, di gid mo maigo, basta nagatubang lang mo. Niya nakigasdang mo, niya ni depensa mo, niya ni tigbas mo. Di gid mo maigo, pero sulayin mo talikod mo. Pag talikod ninyo, ang mga Indian pana sa yawa, igsoon, mutipunog sa mong likod, patay ang spiritual life nimo. Manindog tang tanan, pasalamatan na Rusya. Hallelujah, hallelujah.